tagal magkakaanak ng lalaki. Pangangalan mo siyang Ismael. Yan po ang Muslim. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag sa kanya dahil siya ay sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad din sa astong gubat. Kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay kalaban sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak niya ay lalabanan sa kanya. Tinawag ni Hagar na ang Diyos ay nakakakita. Ang pangalan ng Panginoon ay nakikipag-usap sa kanya. Dahil sinabi niya, tunay bang nakita ko ang Diyos na nakakakita sa akin sa lugar na ito. Yan ang bukal na naroon sa gitna ng Kadesh at Byron at tinatawag na Ber-Lahai-Roi. Bumalik si Hagar kay Sarai at dumating ang panahon nung nangangalak siya sa lalaki. Pinangalanan ni Abraham, bata ng Ismael. Nasa 86 na taong gulang si Abraham nang ipinanganak si Ismael. Yan niya, bibigyan ko kayo ng style yan. Nilagyan ko po ito ng ganito. Sabi ni Sarah kay Hagar at saka doon kay Abraham. Matanda na si Abraham eh. Abraham, gusto kong makilala mo si Hagar. Hagar, ito ang aking asawa, si Abraham. Sabi ni Sarah, sabi ni Abraham, wow, nagulat siya kasi bata eh. Ayan. Thanks God. Tanda, para maintindihan ko lahat, ha? Ito po ay kwento, kaya kinukwento po sa inyo. Mahilig po tayo lahat po ng Bible, kwento po yan. Istorya. Istorya ng mga tao na ginamit ng Diyos. Lahat na ginagamit ng Diyos, may istorya. Ang salisay sa Biblia tungkol kay Abraham, Sarah at Hagar, matatagpuan sa Genesis 16, 1-16, Genesis 21, 1-21, ay naglalarawan ng isang matalin na dysfunctional na dinamika ng pamilya na nagmumula sa kawalan ng pasensya at intervention ng tao na binabanggit ng maraming theologian at komentarista bilang ugat na matagal ng tunggalian sa gitnang silangan. Hindi po matatapos ito ang gulo. Ang makakatapos lamang niyan, the second coming of the Lord Jesus Christ. Siya yung mag-ahari sa buong mundo. Hindi mo, wala. Maging mapayapa lamang yan, mga ilang taon, pero sisilak mo na naman yan. Ganyan po yan. Batay sa buong salisa sa Genesis, narito ang isang pagsusuri kung paano binibigyan ka o lugar. Ang kwento ito bilang pinagmumula ng tensyon sa gitnang silangan. Una, tandaan niyo po yan, ha? Text ko po yan sa inyo. Lalo doon sa kababata ko, na tatay ni Marcel. Ayun, kababata ko yan. Mababasa mo yan, kapatid. Para makita mo lahat. Magtataka ka. Ako nakakalbo na ako dito sa itong kaaral. Ito po. Una, ang plano ng tao, kawalan ng pasensya. Yan po yan, ha? Siya kasi, halimbawa, ikaw yung matanda na, si Sarah matanda na, kung mo na puntis ka, dudustahin mo yung matanda, magagalit talaga sa iyo. Di ba? Walang dalang eh. Walang dalang. Pero yun is kwento po ito eh. Natural na mangyayari po yan. Walang dalang, kaya nagalit po yung matanda. Si Lola Sarah. Si Lola Abraham naman rin, nakagitilaan. Kasi asawa nila rin doon eh. O anak na yun, mga anak. Teka ko, nakagitilaan. O, kaya tinan mo. Kaya, pag pinag-aaralan mo ito lahat, akin, dutwa.
Nangako ang Diyos kay Abraham na ang isang anak na lalaki. Ngunit pagkatapos ng 10 taon na walang anak, nagpasya si Sarai. Noon ay si Sarai nagawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay upang matupad ang pangako. Tingnan nyo ha, ang kasanayang panghalili. Ibinigay ni Sarah ang kanyang aliping Efsyo, si Hagar, kay Abraham upang magkaanak para sa kanya. Isang karaniwang kaugalian noong panahon iyon. Ngunit hindi pinapansin ang banal na panahon. Paglilihi at tunggalian, nabuntis si Hagar at kinamuhian si Sarah, na siya namang malupit na tiratrato si Hagar. Tumakas si Hagar at inutusan siya ng isang anghel na pumalik at magpasako kay Sarah. Tingnan po. Dito sa mga kwento nito, hindi po tayo sako ng kagulan sa kitang silangan sa barilan, tatayan, hindi po tayo sako. Pero sa pag-aaral po ng banal salita ng Diyos, sako po tayo saan? Sa problema, yung international market of crude and gasoline, the international market of prime commodities and kalakalan po yan. Kalakalan po yan ng mga barko-barko, maraming barko na tumadaan po sa Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz po kasi makipot yun. Makipot. Yung dinadaanan ng lahat ng mga barko ng kalakalan sa buong mundo. Yun yung Strait of Hormuz nasa pagitan ng Oman at Iran. Hindi ka talaga makakadaan doon. Bobombay ka rin, bobombay. Kaya tayo nagkakaroon ng problema sa pagkain, sa krudo, mga gasolina. Kaya ako nag-text Nag-text ako sa inyo eh. Kung hindi din lamang importante ang lakad, huwag mong bakit na sasakyan. Kaya ako kumakawin. Malalakad ko ba naman ito sa akin? National Institute. Kaya abutin na ako ng hapon ito. Di ba? Kung hindi din lang importante, ako araw-araw na sa bahay. Sa school, yun, matuloy school ako. Pagano-ganon lang ako. Kaya napakamahal po ng bilhin kayo. Mami, ito kwento ko sa inyo yan. Alam niyo kung saan tayo nagkakaproblema? Taripa! Diba? O ano? Kinuha ko lahat mo sa Bible eh. Tinitingnan ko lahat sa Bible. Nagtaas ng presyo ng bilihin. Ay nako. Nakikita nyo sa araw, nakita ko sa television, may nagkarga. Kung ikaw yung matalino, tatalino at turuan mo yung mga gasoline boy. Pag may haharang plaka, huwag mo kargahan. Tatakbo yun. Tumakbo ba? 5,000 mga mahigit ang ikinarga, puntang. Sumipat tayo nakita nyo ba yun? Pag nakita mo may harang, kaya ako yung kaibigan ko ng mga rada, kaibigan na, sa Yuli Oil ako nagkakagay. Yung mga nagkagay, parting to, sa sila, binibigyan ko yung cake, bagong taon, at saka Pasko. Bibigyan ko ito, ganoon. Binibigyan ko, kilala nila ako. Kasi may discount ako sa kanila. Sa CSNR yan. Kaya ako ang aking style. Kaya kung ito matalino, sasabihin mo, bakit mo ang plaka niyo nakasarado? Yan. May plano kayo tumakas ha? Bukit din ko ganun lang yan. Kaya lang, bakit naman tumakas? Siya kanina mo siya, babae ito. Ako yung gasolin ko. Tignan mo. Ito po, sasabi siya para maintindihan nyo. Yan ang nagiging problema natin. Yung mahal ng bilihin. 150 na ata per liters eh. Kaya kay mami, magkakarga mamaya.
Isipin mo kung ilang litro, 150, isang litro gano'n. O isang litro tubig. Aba, isipin mo yun. Aba, ilang litro naman ang tangke. Kaya manalangin tayo na magkaroon ng oil drilling offshore and onshore sa Pilipinas. Para hindi tayo mag-angkat.